magandang kalagayan sa biyaya po ng ating Panginoon. Praise the Lord. Sa amin, medyo humigpit at ipinagbawal yung pagtitipon mga kapatid hanggang April 4. Ganun pa man, hindi pwedeng ipagbawal ang presensya ng Diyos mga kapatid. No? At kung mayroong mga limitation na ginagawa ang government mga kapatid, we just follow faith, but we believe that our God, hallelujah, ay hindi pwedeng malimitahan. Praise God, siya ay patuloy na kikilos, and even now, I believe, hallelujah, na siya ay nasa ating kalagitnaan. Na bagaman tayo ay nasa iba't ibang dako, nasa iba't ibang lugar, nasa iba't ibang bansa, mga kapatid, praise God, hallelujah, that the hands of the Lord are not shortened. Ang Panginoon ay laging handa tayo, mga kapatid. Kaya sa inyong kinalalagyan dyan, mga kapatid, praise God, ang pagpapato ng Panginoon, hallelujah, ay sumainyo. Lahat ng ating mga kasama, praise God, lahat ng mga kapwa kong magagawa, praise God, pagpalain po tayong lahat ng Panginoon at sa lahat ng mga kasama natin ngayon. Purihin ang ating Diyos sa buhay, mga kapatid, praise God, at nais ko pong magdala ng simpleng mensahe muli ngayong hapon at tanghalit yan sa Middle East. Tama ba? Praise God. At sa lahat ng mga kasama natin ngayon, hallelujah, let's just prepare ourselves for hallelujah, the word of the Lord. In Psalms chapter 46 verse 1, ganito ang sinasabi ng Bible: God is our refuge and strength, a very present help in trouble. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Amen. Ang Diyos sa ating kanlungan at ating kalakasan hanggang sa lolo sa pagbabago. And in the book of Psalms 50 verse 15, Psalms 50 verse 15, and call upon me in the day of trouble, I will believe in thee, and thou shalt glorify me. Tumawag ka sa akin sa araw ng kabagabagan, aking lingkod sa at luluwalhatiin ko ako. Praise God ng aming Lord. Tayo ay saglit na manalangin. Precious Heavenly Father, once again, we thank you for this opportunity, for the reading of your word. Hallelujah. At sa pagkakati po ito, tuligin namin ang mga pagtulad kabahay na yung Espiritu. Samahan mo po kami, Panginoon, at gamitin mo po ang iyong akamot. Hallelujah, na magiging Panginoon sa pagkakati ng iyong mga salita. Salamat po, ito po ang aming kalamin. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Praise God, nais pong mag-share mga kapatid. Hallelujah, ang ating share ngayon mga kapatid. Our response to difficult circumstances. Our response to difficult circumstances. Ang ating tugon sa mahirap na circumstances o sitwasyon mga kapatid. Hallelujah. Praise God, purihin ang aming Panginoon. Kung mga kapatid ay laging nakakaranas ng iba't ibang sitwasyon sa buhay. Sometimes ang ating sitwasyon ay magaan at madali natin masabing okay tayo, everything is ayos lang. But there are times naman na tayo ay dumadaan sa sitwasyon na masasabi natin na medyo tayo ay nahihirapan. Sitwasyon na parang kita natin na parang hindi pako sa atin at nararanasan natin ang mga bagay na yan, mga kapatid. Sitwasyon na madali at sa mga sitwasyon ng hirap, tayo naman ay laging may nakahandang tugon. At marahil mas madaling tugunan ang sitwasyon, mga kapatid, kung ito ay nagtutulong sa atin ng saya, ang sitwasyon na nagbibigay sa atin ng inspirasyon, sitwasyon, mga kapatid, praise God, na kung saan ay makikita natin ang mga pagpapala, biyaya ng Panginoon sa buhay natin. Ngunit kung dumadaan tayo sa mahirap na sitwasyon, kung minsan ang ating tugon, mga kapatid, ay nagiging mahirap din. Kaya ngayon, mga kapatid, ang ating response to difficult circumstances. And whether we like it or not,
dumadaan po talaga tayo sa sitwasyon na mahirap. Kapag tayo ay laging umaasa sa napakadadaling sitwasyon, dahil mahirap sa atin. Amen. Ngunit kung tayo ay nag-i-expect ng magiging madali sa atin. So, depende yan, mga kapatid. Kasi pag ikaw ay umaasa lang lagi ng magagaan at madadaling sitwasyon, magiging mahirap sa iyo. Pag mati, ang mati. Pero kung ikaw nag-i-expect ng trials, nag-i-expect ng difficulties, hindi dahil sa hinihingi mo yung mahirap na makikita. You just prepare yourself. Dahil kasabi yan, mga kapatid sa buhay. Kapag ikaw ay handa, hallelujah, magkakaroon ka ng tamang pag-ibig. At bilang mga mananampalataya, praise God, iba ang tugon natin, pagtugon ng sarili. If tayo humarap, mga kapatid, sa mga sitwasyon ng buhay, ang pattern natin ay hindi ang sanlibutan. Nakita natin ang mundo kung paano siya ang problema. At kaya, ating hinulot, mga kapatid, at resulta ng kanilang mga desisyon. Kung tayo ay mga mananampalataya, amen, we are called by God to be different. Amen. Tinawag tayo ng Diyos para maging iba. We don't conform to this world, but we transform by the renewing of our mind. Hallelujah. At ang pagbabago ng ating pag-isip ay resulta, mga kapatid, ng mga pananaw, prinsipyo ng ating Panginoon. Hallelujah. So, sa pamagitan ng ating pagkakilala sa Diyos at sa ating pagtalima sa Kanyang salita, sa ating pagbibigay ng panahon, praise God, sa salita ng Diyos at maging pagbukayan sa ating Panginoon, ang ating buhay ay nababago because if any man be in Christ is a new creature. All things are passed away, all things are become. So mga kapatid, anong ating gagawin, praise God, in response to difficult circumstances? Anong ating gagawin kapag tayo ay dumadaan sa mahirap na sitwasyon? Praise God. So mag-share ako sa inyo ng ilang mga bagay. Number one, pray deeply. Manalangin ka. Malalim. Praise God. Para magiging ang ating pagtatagumpay ay hindi dahil sa ating mga sarili. Naalala ko mga kapatid, yung awit ng ating kapatid na Stacy. Ang sabi niya, part of her song, I held on to prayer. Amen. So nang hawak siya sa panalangin, I just held on until the storm is over. Kung mayroon tayong gagawin mga kapatid sa panahon na mayroon tayong storm sa buhay, mayroon tayong mga pagsubok, mga kapitulang, hindi sa amin. Pagkasabi nga ng awit kanina pinagpapagod ko, not because I'm great, not because I'm strong, but ako ay umawak lang. Praise God. At paano tayo makahawak sa Panginoon, mga kapatid? When we come to the Lord in prayer, praise God, nakahawak tayo sa Kanya. Praise the Lord. Hallelujah. Ang panalangin, mga kapatid, ay napakagandang bagay, ngunit dito napakadaling bagay. Sabi mga kapatid, kung evangelist na si Billy Graham, sinabi niya kung sana, sabi niya, prayer is the Christian's greatest weapon. Ang panalangin daw, mga kapatid, ay ito yung grace. Christian's greatest weapon. Ito yung pinakadakilang sandata ng mga mananampalataya. Kung may nais kong basahin sa inyo sa Romans 8:28, kung bakit sinabi ko na ang prayer ay napakaganda, ngunit ito ay hindi agad. Ang nilang sa mga sabi ng Romans 26, likewise, the Spirit also helpeth our infirmities. For we know not what we should pray for as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. Hallelujah. So ang Espiritu daw ay tutulong sa ating kahinaan. So tao mga kapatid, tayo, nandito tayo sa flesh mga kapatid, and we could just be honest to God and to ourselves. It's not easy to pray. Hindi pero kadali. Hindi ko po I'm trying to
the weakness, yung mga infirmities. Ngunit ang sinasabi ng Bible dito, likewise the Spirit also helps our infirmities. Ang Espiritu, mga kapatid, tinutulungan tayo sa ating mga kailangan. So we know what we should pray for, Hindi nga daw natin alam kung ano ang ating dapat magiging panalangin, mga kapatid. But the Spirit itself maketh intercession for us with groanings instead of utterance. Kaya, yung Espiritu, kaya nga mga kapatid, pag nag-pray tayo, di ba? Mga apostolic believers, pag nagpasya kang manalangin, hindi naman agad mga kapatid sa pagluha ko, sa paglapit ko. Hindi naman agad talagang nandyan mga kapatid kung masasabi mo, ikaw ay talagang puspos agad mga kapatid ng pagkilos ng Espiritu ng Panginoon. Eh, mayroon tayong na dapat natin ma-overcome kapag tayo nag-pray. Kung dumalang tayo sa circumstances, ang gusto ng kaaway, mga kapatid, lagi tayong mag-react dahil sa ating flesh. At alam naman natin ang works of the flesh, mga kapatid. Kung ang Espiritu ng Panginoon ay tinutulungan tayo. And that's a great thing, mga kapatid. Na tayo tinutulungan, praise God, upang tayo ay makarating sa totoong pananalangin, mga kapatid. Praise God. So, mayroong infirmities yung flesh, pero mga kapatid, nilalagpasan natin yun sa biyaya ng Diyos, sa Espiritu ng ating Panginoon. Hallelujah. Because the Spirit itself created intercession for us with groanings which cannot be uttered. Alam niyo, pag nag-pray tayo, pag lumalalim na yung panalangin mo, alam mo na hindi limitado sa ang prayer mo. If you are praying in the Spirit, hallelujah, your prayer is not limited doon sa words na sinasabi mo. Because you're praying in the Spirit. So kapag tayo ay nakakaranas mga kapatid na ng sitwasyon mahirap, ang pinaka-safe na dako na dapat natin puntahan mga kapatid ay ang presensya ng Panginoon sa pamagitan ng ating pananalangin. Hallelujah. So, hindi natin dapat i-solve ang problema natin o ang sitwasyon natin sa pamamagitan ng ating strength, ng human wisdom. Mga kapatid, kundi we come to the Lord, even praise God. At tayo ay nananalig ng ituwal sa ating Panginoon. Praise God, sapagkat naniniwala tayo. Hallelujah, na ang Panginoon Diyos ay hindi mahirap lapit. Ang Diyos ay laging handang sa ulo sa kabagabagan ayon sa verse na ating binasa, mga kapatid. He is our refuge in strength, a very present help in trouble. So alam ng Diyos ang problema. Alam, pero ang sitwasyon, mga kapatid, na nararanasan. But God is waiting for you. God, hallelujah, sa iyong pananalangin. Alam niyo ba na natutuwa ang Panginoon? Hallelujah. Kapag ang isang mananampalataya ay nagpasyang manalangin, kahit marami kang problema, kahit marami kang different circumstances na nakikita sa buhay mo, pero nagpapasya ka, nalalapit ka sa Diyos, hallelujah. Yung pinakapasya ko na yan, kapatid, praise God, hallelujah, ay napakagandang desisyon sapagkat, hallelujah, ang problema ay hindi mo pinapayagan na maghari sa buhay mo. Hindi mo pinapayagan na ang problema ay hiwalay ka sa Panginoon, kundi ikaw ay lalapit sa Diyos. Amen. Pag lumapit ka sa Panginoon, ako ng Panginoon, call unto me, in Reminder 3 verse 3, call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things you don't know is not. Tumawag ka sa akin, ako'y sasagot sa iyo. Hallelujah. And if you believe in the first hallelujah, praise God, walang circumstance na feeling foolish things of our lives. Amen. So, kahit anong sitwasyon, praise God, dalang sa Diyos sa pamagitan ng ating pananalangin, mga kapatid. Praise the name of the Lord. Naranasan nyo na ba yung meron tayong circumstance na pag nag-pray nyo, happy sa Diyos naman prayer nyo, and sometimes you just, according to the Bible, groan in the Spirit. Diba? Mayroon kang panalangin, mga kapatid. Hallelujah. Alam nyo, mayroong lingwahe, mga kapatid. Praise God. Ang Diyos lang nakakaintindi. Praise God. Na ibig sabihin na inibigkas mo yan, mga kapatid. Sometimes, hindi mo mga kapatid. Hallelujah. But you are praying in the Spirit. Hallelujah. At mayroong tandang nangyayari. Hirap na hirap ka na sa nararanasan ko. Pagod na pagod ka na. Diba? Sa nararanasan ko. And you kneel down before God. Hallelujah. You
grace of God. Hallelujah. At mararanasan mo, praise God, dahil nagtitiwala kasi mararanasan mo ang pagkilos ng Panginoon mo, kapatid. Hallelujah. At doon papasok, praise God, hallelujah, na ang pananalangin mo ay limitado sa sinasabi mo, mga kapatid, kundi dyan sa puso mo, sa espiritu mo. Kaya, pray ka, mga kapatid, iniisip mo, dinadala mo sa Diyos, mga kapatid, ang sarili mo. Alam ng Diyos na may mga kapitatan ka. If you pray in the Spirit of God, hallelujah, I believe something is going to happen. Amen. Kapag mayroong nangyayari, mga kapatid, praise God sa ating spirito. Hallelujah. Pag-ibig natin sa mga God, hallelujah. Circumstances will follow. Maaaring hindi agad masolve yung problema. Pero kapatid, hallelujah, pinaghaharian ka na ng Panginoon. Praise God. Kaya huwag tayong pumayag tayo ng problema. Ngayon, may mga problema, mga bawat isa nila ng kapatid. May mga sitwasyon sa buhay. Huwag nyo maiyak-ala yan ang mamayali sa buhay. Amen. You come to the Lord. Kapag medyo ikaw ay nag-aagangan na, mas iniisip mo yung problema kaysa magagawa ng Diyos. Kapatid, you come to the Lord. You humble yourself before the Lord. Hallelujah. And repent kung ikaw ay nag-alinlangan sa Panginoon at makikita mo, praise God, na bibigyan ka ng Panginoon. Praise the name of the Lord. Hallelujah. And so, kapag tayo nakaranas ng let us pray deeply. Amen. Hallelujah. Manalangin tayo, mga kapatid. At Thank you, Lord. Pray. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of Jesus. And number 2, mga kapatid, is immerse yourself in God's Word. Amen. Immerse yourself in God's Word. Ipapad natin ang sarili natin sa salita ng Diyos. Alam nyo, sa ngayon, ang daming reports, ang daming balita, di ba? Napakaraming negative na pwede mong marinig. Pero saan mo ba ibababad ang sarili? Yung iba nakababad ng mga kapatid sa mga negative news. Kaya kapag ganyan ang nangyayari, kung anong pinapayagan mo, na mamayani sa isipan mo, kapatid, yun ang magiging, doon ka rin kukuha ng reaction mo. Right. Halimbawa, right? Yung mga Right. iba't ibang balita, kung yung negative ngayon ang kinakampihan mo, pag dumating kayo yung sitwasyon mahirap, wala kang kakuhan ng tibong tugon. Ngunit kung ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay ating pinagdayan, salita ng Diyos ang ating pinaghawakan, hallelujah, iba ang magiging tugon natin. Praise God. Kaya nga, ang sabi ng Bible dito sa Proverbs chapter 30, verse 5, every word of God is pure. He is a shield unto them that put their trust in Him. Praise God. Bawat salita ng Diyos ay suko. Siya'y kalasag sa kanila na nangangatulong sa Kanya. Yung salita ng Diyos ay suko, mga kapatid. At ito daw ay shield. Shield. Ngayon, masyado tayong familiar sa word na shield. Face shield. Diba? Sabihin, pinoprotektahan, mga kapatid, yung ating faith. Shield. Pero ang word of God ay magpuprotect hindi lang sa face natin. The Lord of the word of God will protect your soul. He will protect your mind. It will protect your word of God. Amen. Hallelujah. It will protect you. Sapagkat ang salita ng Diyos, ito ay ginagamit na shield, mga kapatid. Hallelujah. Salita ng Diyos. Amen. Alam natin ang Panginoon, shield natin yan. Using the word of God, hallelujah, sa aming mga buhay, mga kapatid. Ito ay kalasag natin sa ating pangatlong sa ating Panginoon. Amen. Iba po yun, mga kapatid, ay naka-immerse sa salita ng Diyos. Bawat pangyayari sa buhay mo ay may pagkukunan ka, praise God, ng tamang desisyon. Sapagkat ang salita ng Diyos, hallelujah, ito ay ginawa mong pangunahin sa buhay. Halimbawa, sa layuning pagtatagumpay, sa layuning mapagpala ng Diyos, mag-prosper at mag-succeed. Di ba lang? Hindi gusto natin mga kapatid. Pero ano ba instruction ng salita ng Diyos? Amen. Regardless of circumstances,
ang Word of God ay dadalhin tayo dito sa prosperity and success. Now, according to the Bible, in the book of Joshua, chapter 1, verse 8, this book of the law shall not depart out of thy mouth. So, we are very familiar with this verse, mga kapatid. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Ang aklat na ito ng kautusan ko at mawawalan sa iyong bibig, kundi pulayan mo ito araw at gabi. Kailan natin pulayan ng salita ng Diyos? Araw at gabi. Araw-araw, gabi-gabi. Araw at gabi, mga kapatid. Pagpupulayan mo ang salita ng Diyos. At kapag ito ang ginawa natin, mga kapatid, hallelujah, sabi ng Biblia, you will make, sana pupulayan sa salita ng Diyos na aming tinanggap, pinaniwalaan, pinagpupulay-pulayan, araw at gabi. Kapatid, dadalhin ka ng salita ng Diyos sa totoong pag-prosper at sa totoong success. Hallelujah. So ang ating pagtatagumpay, mga kapatid, ay hindi man-made success. Amen. We believe in God's divine process, mga kapatid. Hallelujah. With His presence, praise God, with His promises, we trust in Him, the Word. So, ang Panginoon, mga kapatid, we thank God, hallelujah, sa kanyang salita. Kaya totoo yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Kaya ngayon, mga kapatid, ano ba ang ating higit na paniniwalaan? Yung mga narinig negative na kapaligiran? Mga kapatid, yung bang ating paniniwalaan? Hindi po yun ang ating paniniwalaan. Mga ilan lang, mga kapatid. Hapon, meron na prayer request nasa USA. Na-depression kanyang mahal sa buhay. At nung ma-depress, mga kapatid, ay naiba na, mga kapatid, yung kanyang sitwasyon. Nadala na sa ospital. Bakit? Kapag pinili ng tao, mga kapatid, na ma-depress, mas dadalhin kanya sa mas malalim na problema. So, ang ating shield, mga kapatid, gamitin natin yung salita ng Panginoon. Negative, sasabihin mo, I would rather believe. Mas maniniwala ako sa salita ng Diyos. And you speak. Magsalita ka kung ano yung pananampalataya mo. Why? Because there's power in your spoken word. Hallelujah. Mararanasan mo yan sa biyaya ng Panginoon. Pero kung ang lagi mong sinasabi, negative, lagi mong sinasabi, problema, yung salita ng Panginoon, wala nang buwang, mga kapatid. Kaya ang word of God hindi na maka-work. Diba? Hindi na siya makakilo sa atin. Ito ay nasa ating pagpili, mga kapatid. Kaya nga, mahalaga, kung ikaw ay nasa difficult circumstances, immerse yourself in God's word. Amen. Kaya, ibaban mo ang sarili mo sa salita ng ating Panginoon. Ito nga, may problema ka, hindi ka makatulog. Anong gagawin mo kapag hindi ka makatulog? Diba? Hindi ka makatulog, nag-isip ka pa ng problema, magdamag ka, puro problema yung isip mo. Bakit hindi mo palingan yung salita ng Diyos? Bakit hindi mo palingan yung salita ng Panginoon? Pwede nga nagbiro, mga kapatid, pag hindi ka na makatulog, magbasa ka ng Biblia. Dahil pag nagbasa, Biblia, aagtingin ka. Well, hindi natin papatulog ang word of God. Ano? Ang salita ng buhay, ito ay the word of God is speaking powerful. Amen? Totoo din naman yan. Kung hindi natin mapagtagumpayan, mga kapatid, ang labanan ng laman, eh, of course, ayaw naman ang word of God. Diba? But we do it by the grace of God, mga kapatid, hallelujah, sa biyaya ng ating Panginoon. Praise God, ating pinaprioritize ang salita ng Panginoon. Naniniwala tayo na ang salita ng Diyos ay kaisipan ng Diyos. Naniniwala tayo na ang salita ng Diyos ay prinsipyo ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay Diyos, mga kapatid. Kaya binigay niya sa atin ang salita niya upang tayo, mga kapatid, ay lubos na makakilala. Praise God. Hallelujah. Pumingin ang ating Panginoon. Kaya kung may mahirap tayong mga sitwasyon, mga kapatid, maganda ka itong nag-memorize tayo ng verses, di ba? Dahil pag ikaw lang hihirapan, wala kang masyadong magawa. Nag-testify ako sa inyo nakaraan. Siguro sa sobrang pagod na sama-sama yung
mga puyat at pagod, mga kapatid. Ako'y nakaranas ng sitwasyon na talagang hindi na ako makabangon, nahirapan ako. Yung 2 weeks ako hindi nakapagturo. Talaga nahirapan ako, mga kapatid. At sobrang sumakit yung ulo ko. Tapos hindi na ako makakain. Ilang araw yun, mga kapatid, na tuloy-tuloy. Kaya talaga nahirapan ako. So ako'y pinayungan ng mga kapatid. Pastor, kailangan kayo post-net. Alam niyo ba? Check, mga kapatid. Unay ng Panginoon. So nagkaroon ako ng general check-up. Naman negative. Pero alam niyo ba kung ano ang ginagawa? Nung panahon na halos pagbangon lang, nahirapan ako. Mga kapatid, pinulong ko ang isip ko, praise God, ng pagbubulay ng salita ng Diyos. Hindi man makagalaw ang aking katawan. At least, praise, habang nagtutungod ang salita ng Lord, praise God. Inaalala ang mga pangako ng Diyos. Claiming the promises of God. Hallelujah. Saan magmumula yun? Sa salita ng ating Panginoon. Praise God. Mga kapatid, to God be the glory. Wala ba akong medicine na ininom, mga kapatid, sapagkat wala naman akong naging finding sa akin. Bigla na lang, praise God, isang umaga, pag-isip ko, okay, pakiramdam ko, naging ayos na lahat ng mga kapatid hanggang ngayon sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya, kung dumadaan tayo ng pupunta sa halip na takot, sa halip na pangamba, mga kapatid, sa halip na tayo ma-demoralize, mga kapatid, establish natin ang ating mga sarili sa salita ng Diyos, praise God, na ating natutunan ang hawak, sapagkat may mga panahon na ang salita mo ay magagamit mo lang sa mahirap na sitwasyon. Amen. Hallelujah. Ulitin ko, mga kapatid, may mga panahon na yung natutunan mo sa salita ng Diyos ay magagamit mo lang sa mahirap na sitwasyon. Kaya, kapag may mahirap na sitwasyon, yan ay opportunity natin, mga kapatid, upang magkawit natin kung ano ang salita ng Diyos sa buhay natin. Praise God. Upang ang Word of God, mga kapatid, ay magawa ang Word sa buhay natin. At ang salita ng Diyos, ito ay power. Ito ang manifestation. Hallelujah. Alam niyo na kung karamihan yung sa ating mga testimony, karamihan ng ating mga testimony ay manifestation ng salita ng Diyos. Praise God sa buhay natin. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. At kapag ikaw ay nasa mahirap na sitwasyon, nagpasya ka ng tama, mga kapatid, hallelujah, ang pabor ng Diyos ay hihiwalay sa iyo. Praise God, purihin ang Panginoon. Kaya, salita ng Diyos. Pangatlo, kapag nasa mahirap ang sitwasyon, praise God, guard your heart. Amen. Malimit ang tao, mga kapatid, ay nadadala ng emotion, ng damdamin. Sabi ng Proverbs 4:23, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Ingatan mo na pasikap ang iyong puso sapagkat ito'y dinadaluyan ng buhay. Dahil posible po na kapag ang tao ay dumaan sa gilingan ng trials o mahirap na pagsubok, mga kapatid, kung hindi maingatan ang puso, mga kapatid, maaaring itong malayo sa Diyos. Keep your heart with all diligence. Alam naman natin, heart is full of all things. Kapag awa ka lang sa emotion, mga kapatid, pero purihin ang Diyos, mga kapatid, kung paano maingatan ang ating puso, mga kapatid, tinuro ito ng Biblia sa atin. Upang maingatan ang ating puso, huwag tayong mabalisa. Huwag tayong mabalisa. Sinabi ng Philippians chapter 4, verse 6. Be careful for nothing, but in everything by prayer, supplication, and thanksgiving, let your request be made known unto God. Amen. Doon tayo babalik sa mga bagay. Okay, dumadaan tayo sa mahirap na sitwasyon. Sabi ng Biblia, huwag mabalisa. That's keeping our heart. Praise God. With diligence. Huwag mabalisa. Kundi ang lahat ng mga bagay sa pamagitan ng prayer, mga panalangin, at daing na may pagpapasalamat sa Diyos. Amen. Iparating natin ang Panginoon. Kapag gano'n ka lang yung Amen. Thank you, Lord. ingatan ang ating heart. Bakit? Ang sabi ng sumunod na verse, Philippians 4:7, and the peace of God,
which passeth all understanding shall keep your heart and your minds. So, ang pag-iingat sa puso, mga kapatid, may ingatan ang puso natin kapag meron tayong peace of God. Because the peace of God shall keep our hearts and our minds. May ingatan niya, kaya tingnan niyo. Kahit marami kang problema, kapag may kapayapaan ka, panalo ka. Amen. Ano ka? Ang problema, hindi ko naman. Kung minsan dumarating yung mga kapatid ng sunod-sunod. At hindi lang yun. Kung minsan dumarating ang problema ng sabay-sabay. Hindi pa natatapos yung problema. Kung gagraduate ka kasi sa problema, kung minsan mas malaki pa. Pero kung nangyayari yan at mayroon ka pa rin kakayapaan, praise the name of the Lord. Hallelujah. Peace, the peace of God shall make your heart and your mind. Iingatan ng Diyos yung puso at isipan mo. Sa pamamagitan. And the good thing about peace is always available in the presence of God. Hallelujah. Ito sa Panginoon mga kapatid, praise God. Ang kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa ating mga puso. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Yeah. Praise God. Hallelujah. Pang-apat mga kapatid na ating tugon. Panahon. Yes. Number 4, care for others. Care for others. Alam niyo, posible na kapag may problema ka, sa sarili ka lang nakatuon. Problema ko, yung heartaches ko, diba? Yung aking hirap, diba? Yung aking brokenness, yung aking pagpuro na lang. Mga kapatid, alam niyo, ang problema, gano'n din tayo self-centered. Nasa sarili lang tingin. Kaya kung minsan yung tao, na may problema, nagiging kasangkapan yung problema para maging sentro yung buhay niya. At kung minsan, naa-announce pa sa maraming tao na siya ay mas maraming problema, ang napopromote yung problema, mga kapatid, hindi na yung gawa ng Lord. So, hindi naman masama na mag-prayer request tayo, may problema tayo. Ang prayer request natin, we are not promoting our problems. Amen. We are promoting what God can do in the midst of circumstances. Ako ito po. Sa sitwasyon. Wala tayo mga kapatid. Diyos natin ay hindi magpapabaya sa atin. May problema ka, pero nakatulong ka sa ibang may problema. Sabi ng Biblia, Galatians 6:2, bearing one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. Magagalahan kayo sa isa't isa ng inyong mga pasabi. At tuparin ninyo ang batas ni Kristo, the law of Christ. Yan. Mga kapatid, ang tao naman, hirap mawala ng problema. Diba? At kung ang problema natin ay maging dahilan para wala na tayong pakialam sa ibang tao, yan ang problema yan. Mga kapatid. Sapagkat hindi yan kalooban ng Diyos. Diba? Halimbawa, mga kapatid natin nasa Hallelujah. Sa ibang bansa. Diba? Kaya naman, shock absorber ng mga problema. Diba? Kung ano ang problema, diba? Tapos, yung mga kapatid, hindi nila alam kung gaano kayo nahihirapan doon sa dinadala nyo. So mga kapatid, ang malaking pasasalamat natin sa Diyos. Sapagkat na yung napabilang tayo sa gawain ng Panginoon at tayo mananampalataya, mga kapatid, hallelujah. Mayroon tayong pinaglalagakan ang problema natin, hindi namin sinusolve. Kung ikaw ay tumatapon ng problema, mula sa probinsya, tapos pinipin mo ng gusto, kapatid, hindi ka lupa ng Diyos yan. Praise God. Bakit? Sapagkat nais ng Panginoon, mga kapatid, hallelujah, na yung sitwasyon na may problema tayo, mga kapatid, nakakaabot pa rin tayo, praise God, sa iba. Alam niyo kung bakit pinag-connect tayo ng Panginoon?
Di ba? Hindi naman natin plinano ito. Lord. Hallelujah. Sabi ni Joshua sa akin, Pastor, akala ko mga 3, 4 hanggang 5 lang kami. Pero Pastor, dumami kami. Ano na ba ang gagawin natin? Sa mga kapatid, hindi naman ito plinano. Hindi naman plinano na dumami kayo eh. Di ba? Pero bakit pinagtakbo ng Diyos? Mga kapatid, may layunin ang Diyos dito. Hindi talaga lang. Bakit ginawa ito ng Panginoon? Upang tayo na may mga pinagdadaanan na mahihirap na sitwasyon, pag nag-usap-usap, nasasabi natin ang kabutihan ng Diyos at nagiging kalakasan. Praise the Lord. Hallelujah. So, hindi na tayo nag-iisip. Pakiramdam natin yan mga kapatid yung mga yes, ay mapansin. Dati, pakiramdam nag-iisa kayo. Pag may problema, parang ikaw lang nagdadala mag-isa eh. Pero ngayon, you have this big family. Di ba? Mayroon kang isang pamilya, yan, nagmamalasakit, nagmamahal sa iyo. Mga rin, kung sitwasyon mayroon ka at maipapanalangin ka, you are not alone. Amen. Kaya nga itong naging one big family ito mga kapatid sa kalooban. So, yan mga kapatid, hindi yung plinano ng tao. Ang Diyos ang ano niya, ang Diyos ang may gawa niya, mga kapatid. Kung sabihin sa inyo, sabi sa akin ni Barry Joshua, Pastor, hindi ko po sinasadya na dumami kami. Hindi ko na parang kasi anak dumami kayo. Pero humingi siya ng payo at ang sabi ko, ano lang siya, kalooban ng Diyos. At naniniwala ako na marami pa ang pwedeng abutin ng Panginoon. And praise the Lord. Ang mga kapatid, praise God, sa ganitong dawa, praise God, hallelujah, at hindi siya nag-iisa mga kapatid, kundi tayo ay magkakasama ni Kristo. So we care for others. Hallelujah. Alam niyo ba si Job, kapatid? Si Job, kilala niyo si Job, di ba? Nag-invest ba kayo kay Job? Amen. Yeah. Sino ang gusto maging katulad ni Job? Wala. Praise the Lord. Nag-invest lang tayo kay Job. Natin maghirap ako. Pero huwag kayo mag-alala. Isa lang ang Job. At maranasan niya yun para mabalitaan natin na mayroon palang taong gano'n. Grabe kayo nakaranasan mga kapatid. Nagtiwala sa mga Hallelujah. pero alam mo yung Pastor, nung nahihirapan si Job at sa kanya lang nakatuon ang sarili niya, mga kapatid, nananatili siya doon sa mahirap na sitwasyon. Yung sabi ng Biblia, when he prayed for his friend, nung manalangin siya para sa kanyang kaibigan, lumuhod pakiramdam niya, lumuhod yung sitwasyon. Eh tayo, mag-usap, kasi ipamundo natin eh. Pero may pakialam tayo, mga kapatid, tayo ay concerned sa iba. Praise God. Yan ang disenyo sa ating Panginoon. Kung makakaranan ang hindi natin ang iba, praise God, sa biyaya. Alam mo, ulit ang aming pagkakulang. Alam mo, Jesus. not every man on his own things, but every man also the things of others. Not every man on his own things, but every man also on the things of others. Hallelujah. So, hindi tayo yung mga ibig sabihin sa sarili lang nakatingin. Mga kapatid, pumigil ng Diyos. Kaya ay maliit. Marami naman sa atin talaga concern sa iba mga kapatid. Mga malat. Yes, mga kapatid, kalooban ng Panginoon niya. Hallelujah. Hindi tayo nabubuhay para sa sarili natin. Hindi tayo nabubuhay para tayo. Sa kapwa natin sa biyaya ng aming tayo. Kaya kahit may mahirap na sitwasyon, pwede pa rin tayong gamitin ng Panginoon upang maging inspirasyon ng iba mga kapatid. Bumigyan ng huli. Hallelujah. Yes. That's right. Hallelujah. Thank you, Jesus. Bilang mga mananampalataya. Yan. We belong, karamihan sa atin, we belong to the church of our God. Number 5, support the ministry in the needs of that person. No,
ministry in the midst of adversity. So, kaya nga, nung una kong pagpasok dito, mga kapatid, sinabi ko sa inyo, kayo may mga pastor, may mga churches kayo sa province, tuloy-tuloy nyung suportahan sila. Amen? Dahil lalo sa panahon ng adversity, magpagamit kayo. Magpagamit kayo. Sino nakakaalam sa inyo ng Philippians 4:19? But my God, God supply all your needs. But it is riches and glory. Sino sa inyo nakakaalam ng Philippians 4:18? I can do all things. Okay na yan. Kaya may 19, dahil Philippians, papasahin ko sa inyo, mula 10 hanggang 18. Para makita natin ang sunod ng 19. Kasi puntuwa tayo sa 19 eh. Pero paano ba nangyari yung 19? Diba? Pero yung, paano ba nangyari? Bakit ko ba sinabi yan na sa Philippians 4:19, but my God shall supply. Ito mga kapatid. Diba? Nandito tayo sa support the ministry in the midst of adversity. Sa verse 10, nais kong basahin sa Tagalog. Kaya dapat ako itutungong nagagalak sa Panginoon na ngayon sa kaulit-ulihan ng inyong binuhay ang inyong pagmamalasakit sa amin. Ganito'y katotohanan na nagkaroon kayo ng malasakit, ngunit kayo'y nagkulang ang mabuting pagkakataon. Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan sapagkat aking natutunan ang masiyahan sa anumang kalagayan aking kinaroonan. Marunong akong magpakababa at marunong naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutunan ko ang liim maging sa kapusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Ganun man ay mabuti ang iyong ginawa ng kayo'y nakiramay sa aking kapinabihan. Sinusulat ito na Apostol Pablo na sa kapinabihan siya mga kapatid at ang sinulatan niya ay ang mga kapatiran sa Pilipos. Kung paano siya mga kapatid sinuportahan sa panahon mga kapatid ng kapinabihan niya. Kaya nga dito 14. Dahil man ay mabuti ang iyong ginawa na kayo'y nakiramay sa aking kapinabihan. Verse 15. At kayo mga taga-Pilipos, nalalaman ninyo na ng pasulan ng Ebanghelyo nang ako'y umalis sa Macedonia ay mag-iglesia ay walang nagipagkesa sa akin sa pagkakaloob at pagtanggap kundi kailangan. Sapagkat sa Thessalonica ay nagpadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan. Dito yung salitang nagpadala, mga kapatid, ano? Sapagkat siya po sa Pablo, mga kapatid, doon sa panahon na yun, talagang living by faith siya. 17. Hindi sa ako'y nag-aanap ng kaloob, kundi hinahanap ko ang puma na dumadami sa ganong inyo. Dapat mayroon ako. Yan. Tanggalin ang mayroon siya. Sabi niya kaya ito 18. Sabi ko sa inyo, ano ang mayroon sa 18? Diba? Kaya dapat mayroon ako ng lahat ng bagay at sumasaganan. Ako'y busog. Palibhasa ay tumanggap na iba kong ito ng mga bagay na galing sa inyo. Galing sa mga kapatiran sa Pilipos. Ano ang tingin ng Diyos doon sa ginawa nilang pagsuporta? Ano sabi ng Bible? Ng isang sakyo ng masarap na amoy. Isang handog na kaaya-aya na luphang. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Nagkaloob sila mga kapatid, praise God, doon sa ministeryo ni Apostol Pablo. At ang tingin ng Diyos doon, ang sabi mga kapatid ni Apostol Pablo, ito ay isang samyo ng masarap na amoy. Isang handog na kaaya-aya na luphang kalugod sa Diyos. Ang kausap din ay paano sila sumuporma sa Diyos. Now, sa 19 para mas masaya. Sabi sa 19, at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Kaya niya pala nasabi yun. Marami sa atin, direkta lang tayo nag-memorize ng 419. Mga kapatid, kahit ako naman dati, 419 lang ako. Diba? Ayun pala may 419. My God,
God shall supply. Ang dali i-memorize ng 19 eh. Pero kung babasahin natin yung nauna, mga kapatid, ito pala yung mga ginawa nila. Ay na pala ganun na lang, sa pamamagitan ng Apostol Pablo, ay nangako ang Diyos na ang Diyos, mga kapatid, ay kakatagpuin ang kanilang pangangailangan. Bakit? Hindi nila pinagkait ang kanilang support sa Diyos. Mga kapatid, mga churches nyo sa probinsya, support them. Ang pastor, kung pinagkait yung church, mga kapatid. Amen. Hindi ako nandito, mga kapatid, bilang mentor nyo para gusto kayong member, mga kapatid, ng aming church. Hindi naman, mga kapatid. This is purely ministry. Gusto kong tulungan, mga kapatid. At kung hanggat maaari, kung magiging instrumento ako para matulungan yung mga churches, mga kapatid, italalagyan ng mga kapatid. Hindi siya po sa Hallelujah, hallelujah, hallelujah. natuto ako sa lahat ng bagay, sabi niya eh. Natuto ako magutom. Natuto ako mabusog. Pero sabi niya, ngayon, busog ako. Bakit? Dahil pinadalhan na ako eh. Hindi naman natin sabihin, yung pastor ko naman sa probinsya, sanay naman mag-fasting yun. Diba? Tunay fasting. Dalang fasting. Diba mga kapatid? Ibig sabihin, hindi nyo alam pinagdadaanan ng mga ministro na nag-pray sa inyo, na nagdalangin, talaga ng kanilang ministry. Diba? Sinulit ko, hindi ko natuturo dito, hindi ako mentor sa inyo para maging membro ko kayo. Be faithful to your church. Be faithful to your Lord. pastor. Love your local church. Blessing. Hallelujah. Kaya, mas matutuwa kayo sa kung hindi dahil alam na ang Philippines. Idugtong nyo yan, mga meron. Amen. Hallelujah. Ang yan, bakit? Yung in-inspire. Amen. Magagawa ko yung kaobat ng Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo ba dito? Sa biyaya ng Panginoon, I passed for almost 30 years. Nakita ko na mga taong nagmamahal sa kanilang pastor at nagmamahal sa ministry, mga kapatid. Nakita ko kung paano sila binibless ng Panginoon. So, I just want to share. Diba? Hallelujah. Nakita ko kung paano ang Diyos kumilos sa buhay ng maraming tao. At sinabi ko ito, mga kapatid, pray that. Hallelujah. Sa layunin na kung ano ang nakasa nila, mga kapatid, hindi yung maranasan sa biyaya. No? Oh, Jesus. Lastly, mga kapatid, parang maubos na ang oras ko. Strong in the Lord always. Pag mayroon nasa difficult circumstances ka, be strong in the Lord always. Ephesians 6:10. Finally, brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Kapatid, sa buhay mo, be strong. Only in the Lord. Wala ka sa Panginoon, mahihirapan ka. Kaya, manatili in the Lord. Hallelujah. Manatili, magpakatibay, magpakalakas. 1 Corinthians 15:15. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as you know, that your labor is not in vain in the Lord. Hallelujah. Kaya mga kapatid, kung minamatayan, Yes, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. anak sa gawa ng Panginoon, yabang inyong nalalaman ng inyong pagpapagad, kapatid, ng inyong pagpapagad, apatan sa Diyos, ang sabi ng Biblia, hindi mo alam. God will never forget. Hallelujah. Napakatapat ka sa Diyos, hindi yan nakalimutan ng Panginoon. Hindi yan babaliwalay mo. And then because is not unrighteous to forget your labor. Amen. Thank you, Lord. Panginoon. Mga kapatid, kung minamahal, yan ang ating mission ngayon, mga kapatid, sa biyaya ng ating Panginoon. God
our response to difficult circumstances. Hallelujah. Purihin ang praise God. Hindi ba natin purihin? The Lord, praise the name of the Lord. Hallelujah. 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 Mga kapatid, magbulay tayo ng mga ilang